ay humingi sa atin ng tulong, aba, obligado tayong tumulong kasi baka hindi naman tayo tulungan yan. O, ayan. Nakikita nyo, madalit sabi, pinapadama na ng administrasyon ng gobyernong ito na pag ang ICC ay pumasok, makiusap sa pamamagitan ng Interpol, ay tutulong siya. O, madalit sabi, pinaalam mo na sa ICC. Kumbaga, binigyan mo na ng ideya, oy. Tama. Payag na kami, gawin nyo na yung dapat yung gawin. O, yan ang ginawa. O kaya, madalit sabi, ginamit lang nila ang ICC. Talagang gusto nilang tuhugin, patayin itong mag-amang ito. Yan ang katotohanan ho dyan. Yan ang mali. Kaya naaawa rin tayo dito kay Marcos Jr., Presidente Marcos Jr. Kasi, binibigyan siya ng maling mga advice. Sapagkat tama na sana yung walang jurisdiction. Hindi pero ako ay medyo hindi papabor doon sa sinabi ni ni Attorney Salpanero na advice. Bilang isang presidente kasi talaga, maaaring maituturing talaga natin na lahat ng nangyayari ngayon kagustuhan din talaga ni Marcos. May totoo yan, hindi ako naniniwalang di kagustuhan ni Marcos to. Oo. At doon naman, siguro, ang pinupunto rito ni Attorney Salpanero dahil parang may mga nag-uudyok or may mga nag-a-advise. Ako sa tingin ko, nangyayari ngayon at patindi na ng patindi ang kademonyohan na nagagawa or ginagawa ng administrasyong Marcos laban sa mga Duterte. Ay nako. Ewan ko ba kay Marcos? Ewan ko ba sa'yo, Marcos? Sa lahat ng tumulong sa'yo, sila pa yung inagrabyado mo ngayon. No, mga kabanateros, sa lahat ng tumulong kay Marcos Jr., unang-una tinulungan siya para manalo bilang presidente ngayon. Pangalawa, tinulungan siya para maipalibing ang kanyang tatay sa libingan ng mga bayani o repaylo, tama? Pero anong isinukli niya, kagaguhan talaga Isang malaking kagaguhan talaga tong ginawa ni Marcos Jr. kay Pangulong Duterte talaga at sobrang ikinakasumpa ng buong Pilipinas at buong Pilipino itong ginawa niya. So ngayon, itong post ng isang mainstream media na nanggaling daw, di umano, sa sinabi ni Attorney Salpanelo, titignan ho natin kung ito ba ay totoo at i-explain ho natin kung ito ba ay may katotohanan para hindi ho tayo madali ng fake news. Oo, ng mga fake news. Lalo na yung mga tansu vlogger na mahilig mag-fake news. Nilalamig ako dito sa aking ang hina naman na ng aircon ko. Kalak ng teteng aircon na to. So ito, bago tayo mapunta doon, may papanoorin po muna tayong hindi rin yan. Isang video, at ito nga si Attorney Salpanelo ang magsasalita. So panoorin ho natin, mga banateros. Huwag mo kayo matakot. Ano ba tawag niyo? Martial law na nga. Mas worse pa nga ito sa martial law Kasi pag sinabing martial law, hindi na sila sumusunod sa batas. Ano bang ginawa nila kay Presidente Duterte? Ano bang ginawa nila kay Pastor Kibuloy? Ano bang ginagawa nila sa pananakot nila sa mga political commentators, sa mga vloggers? Ano matawag mo dyan? Hindi ba? At least ng panahon ng tatay nito, merong semblance of democracy. Nakakabanat ka pa Nakakapunta ka sa lahat ng mga detenido na ipagtatanggol mo pa. Dito wala ano pang ikakatakot nyo? Basta maging mahinahon tayo na lumabas. Kailangan ka isang malakihan, sabay-sabay at araw-araw na panawagan
calling the attention of this government to change. Good luck to this government because if it does not change, it will be the start of its fall. Grabe yun, palakpakan natin. Grabe yung bungad ni Attorney Sal Panelo, talagang panalo. Hindi talaga naman alam nyo, talagang totoo naman na talagang ito ay talagang martial law na. Dahil sa panggigipit na ginagawa ng Administrasyong Marcos. Doon pa nga lang, di ba, kaila Tebes, kaila Bantag, tapos sinunod ang KOJC, si Pastor Apollo Siquebuloy, tapos sinunod si Vice President Sara Duterte, kesyo impeach. Tapos eto na, yung pagdala or pagsuko ni Marcos Jr. kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC. So, ganyan kalupit yung mga hayop na yan. Mga hinayupak. So talagang maituturing na, no, talagang tinuldukan na ho ni Atty. Sal Panelo, talagang maituturing na martial law kasi nga, at ang pinakamalupit pa dito mas matindi itong tawag dito, mas matindi itong kay Marcos, dahil nung panahon nga naman ng tatay ni Marcos na si Marcos Sr. ay nakakabanat at nakakapagsalita ka pa, pero dito parang ayaw ka nang pagsalitain ni Marcos Jr. Ultimong mga vlogger na katulad namin ay ginigipit at parang gusto ng patahimikin. Gusto na kaming busalan ng aming mga bibig sa pagbabalita, na kami na lang talaga rin ang isa sa mga inaasahan ng mga tao, ng mga kababayan natin na makaka-update sila sa mga totoong balita, kasi nga nag-iisa na lang ang SMNI sa paghahatid ng totoong balita, no? So tama rito. So tuloy pa natin. Ganda ng banat ni Atty. Sal Panelo, bigay na bigay. Ulit-ulit na sinasabi ng Presidente Marcos Jr. na walang jurisdiction. Hindi ba kayo saksi pinupuri ng programang ito kahit nabubuisit yung iba sa akin? Bakit mo pinupuri yan? Kasi tama yung linya niya, walang jurisdiction. Sumusunod siya sa linya ng Presidente Duterte. Tama siya dun Walang jurisdiction. We will not cooperate in any manner or form or shape. O hindi ba, tinulugsa ko nga ho yung mga alter ego siya dahil file sa ICC ng kung ano nung pleading. Kaya sabi ko, file ka ng file. Akala ko ba walang jurisdiction? Hindi namin may jurisdiction. Nagkukontra-kontraan kayo. O madalit sabi, sinasabi niya na talagang walang jurisdiction. Pero, napansin nyo, nung bandang huli na, nag-iiba ang tono sa pamamagitan ng mga tao niya. Sinasabi niya. And yet, yun nung mga subsequent o yung matapos siyang magsabi ng walang jurisdiction, nagsimula na yung, pero pag humingi ang ICC ng mga tulong sa pamamagitan ng mga ebidensya, hindi ho natin sila pipigilan. Ako, doon lang, nag-uumpisa na. Ano na naman dito barag na naman si Marcos. Hindi kasi, diba, tsaka ang pinakamalupit dito, may katibayan May katibayan na sinabi ni Marcos Jr. na hindi niya daw hahayaan na makapasok ang ICC dito sa Pilipinas. Tapos nagulat tayo, bigla niyang mga ilang buwan sinabi niya na kapag nanghingi ang ICC, pag nanghingi ang ICC ng karagdagang ebidensya laban kay Duterte, bibigyan natin, hindi natin sila pipigilan. Diba? Lupit ng pagpapaikot-ikot niya sa atin no? Para niya muna tayo parang binola muna tapos ginalit ulit. Ganyan kalupit ang mindset ng Administrasyong Marcos nitong ni Pangulong Marcos. Ang pangit pa rito, sila, karambola sila. Wala silang tamang strategy sa pananalita para hindi sila nabibisto.
sinabi nitong isa, oo, sinabi nung isa, hindi. Kaya tuloy, yung mga Pilipino, naalaman yung talagang tunay na baho nila. Tunay na agenda nila, no? Tunay na plano nila. Kasi nga, paiba-iba ng Kesyo kay Remulla, papapasukin daw ang ICC. Kesyo kay Marcos, hindi daw. Tapos biglang umepal si Torre, dinampot inaresto si Pangulong Duterte, tapos ibinigay sa ICC. Diba? Nagkaleche-leche na rin sila. Tapos bandang huli, sisisi nyo sa mga vlogger, anak ng temang naman. Sisisi nyo sa amin. Ang malapit dito, sila na yung gumawa ng way na para mabisto sila ng taong bayan. Tapos ang sisi nila sa amin dahil fake news daw kami. Fake news daw yung mga vlogger. Mga fake news yung mga vlogger. Yung post fake news. Anak ng teteng kayo nga unang fake news si Marcos. Wala daw baril nung sa pagsalakay sa KOJC. Diba? Isang malaking fake news na rin. Biruin mo manggagaling sa isang presidente yung ka-fake news. Ang katarantaduhan yun. Okay, Attorney Sal, pasok. Pagkatapos, eto na naman. Pag yung, anong tawag doon, Interpol ay humingi sa atin ng tulong, obligado tayong tumulong kasi baka hindi naman tayo tulungan yan. Ayan. Nakikita nyo, madalit sabi, pinapadama na ng administrasyon ng gobyernong ito na pag ang ICC ay pumasok, makiusap sa pamamagitan ng Interpol, ay tutulong siya. Madalit sabi, pinaalam. Ayan pa yung masakit dyan. Tinatanggi nila na papasukin ng ICC. Pero, nakapasok pa rin ng ICC sa pamamagitan ng Interpol. So, parang madaling salita, ginawang tulay ng ICC ang Interpol para makatawid sa atin at makuha si Pangulong Duterte sa pamamagitan ni Marcos. So, wala pa rin pinagkaiba. Ganun pa rin. Pinapasok nyo pa rin ang ICC. Anak ng teteng naman. Ginagawa nyo naman kaming tanga kayo Yan ang hirap sa inyo. Tapos wag nababara kayo, sasabihin nyo, kasuhan yan. O hindi dapat ganyan. Kinakasuhan dapat yan. Okay, tuloy. Muna sa ICC. Kumbaga, binigyan mo na lang ideya, payag na kami, gawin nyo na yung dapat yung gawin. Yan ang ginawa. Kaya. Parang Attorney Sal, parang nagbigay ng hudyat. Parang nagsalita tawag dito, eto yung go signal ko Pag nagsalita ako sa press con na medyo choppy ako, pinapanood kasi ako, naghang na naman siya. Alam nyo, tawag-tawa ako dun sa paghang ni Marcos Sabi ko, arip na to, lutang na naman. Ganito. ICC, kapag nasabi ko na tong ganito, okay na, goods na tayo. Yun na yung pagkakataon nyo para kunin si Pangulong Duterte, ganun. Okay, tuloy natin. Sa pamamagitan ng mga ebidensya, hindi ho natin sila pipigilan. Doon lang, nag-uumpisa na. Pagkatapos, eto na naman. Pag yung, anong tawag doon, Interpol, ay humingi sa atin ng tulong, obligado tayong tumulong kasi baka hindi naman tayo tulungan yan. Ayan. Nakikita nyo, madalit sabi, pinapadama na ng administrasyon ng gobyernong ito na pag ang ICC ay pumasok, makiusap sa pamamagitan ng Interpol, ay tutulong siya. Madalit sabi, pinaalam mo na sa ICC. Kumbaga, binigyan mo na ng ideya, tama. Payag na kami, gawin nyo na yung dapat yung gawin. Yan ang ginawa. Kaya, madalit sabi, ginamit lang nila ang ICC. Talagang gusto nilang tuhugin, patayin itong mag-amang ito. Yan ang katotohanan dyan. Yan ang mali. Kaya naaawa rin tayo dito kay Marcos Jr., Presidente Marcos Jr. Kasi, binibigyan siya ng maling mga advice. Sapagkat tama na sana yung walang jurisdiction. Hindi pero ako ay medyo hindi papabor doon sa sinabi ni Attorney Salpanero na advice.
bilang isang presidente kasi talaga, maaaring maituturing talaga natin na lahat ng nangyayari ngayon kagustuhan din talaga ni Marcos. May totoo yan, hindi ako naniniwalang di kagustuhan ni Marcos to. Oo. At doon naman, siguro, ang pinupunto rito ni Atty. Sal Panelo dahil parang may mga nag-uudyok or may mga nag-a-advise. Ako sa tingin ko parang hindi ina-advisean hindi ina-advisean si Marcos. Dahil una-una kung ina-advisean yan, kung ina-advisean si Marcos, hindi niya gagawin niyang papasukin ng ICC dito. Ako naman, naaawa din ako kay Marcos dahil ang dami niyang kakaharapin na kaso. Ang dami niyang kakaharapin ng kaso pagtapos ng termino niya. Oo, parang sandamakmak na kaso ang kakaharapin ni Marcos sa oras na matapos na yung termino niya. Kaya siguro nagde-declare to ng, 'di ba, yung nasa playbook niya, no? Una, tanggalan ng prangkisa ang SMNI. Pangalawa, ipakulong si Pastor Apollo Siquiboloy. Pangatlo, i-impeach si Vice President Sara Duterte. At pang-apat ay dalhin si Pangulong Duterte sa ICC. Diba? Yun yung kanyang playbook, no? So doon pa lang maliwanag ho doon na talagang eto ay planado na, no? Matagal ng planado ni Marcos Jr. dito sa mag-amang Duterte at dito sa pagiging presidente niya. Dahil nga lahat ng humaharang sa kanya, lahat ng sagabal sa kanyang plano na panghabang buhay na maging pinuno or maging presidente ng Pilipinas at may papasa niya pa sa kanyang anak ay ginagawa niya talaga ng paraan para matanggal yung mga para matanggal yung mga nakaharang sa dadaanan niya. At yun ang mag-amang Duterte, no? Kaya doon sa sinasabi ni Atty. Sal na yung nag-advise. Alam mo yung nag-advise, kung bangag din yung nag-advise, tapos bangag din yung ina-advisean, wala na tayong magagawa dyan. Hindi, diba? Wala na tayong magagawa dun. Yung nag-advise, wala sa katinuan. Tapos yung pinapayuhan, wala din sa katinuan. Hindi nga na. Ano po ba magagawa mo doon, di ba? So, nagkakarambola na sila. Tsaka ito pa, kada nabibisto sila, nabibingo, na bubokya or tinatawag na nahuhuli yung kasinungalingan nila, ang ginagawa dito ay kaagad nilang babawiin, no? Kaagad nilang babawiin, katulad ni attorney yung tigapagsalita si Attorney Blurred. So doon kay Attorney Blurred, doon kadalasan din nabibisto, no, yung mga kasinungalingan ni Marcos. So kapag nabisto doon, bigla na may tatanggi ni Marcos kasi nga si Attorney Blurred naman daw nagsabi. Basta magulo sila kasi ang tingin nila sa ito na lang, pinakamadali na explanation sa ginagawa ni Marcos. Ang tingin ni Marcos sa mga Pilipino ay tanga. Yun yung totoo doon. Tingin ni Marcos sa Pilipino ay tanga na hindi malalaman kung ano talaga yung tunay na motibo niya. That's true. Okay, pasok Lolo, Attorney Sal. Lolo ko to eh. Sige, pasok. Pero dahil nga sa maling advice, and at the same time, kung totoo yung mga akusasyon sa kanya na gusto mo lang magpanatili sa kapangyarihan, kayong mag-aanak, pati na yung mga pinsan mo, kaya nyo ginagawa ito, nilalong-lalo na. Di madalit sabi, tama-tama yung kinakanta ko doon sa kapatid niya. Balat kayo pala ang buhay sa mundo. Yan ang nangyayari. Yan ang gusto namin sa'yo, Atty. Sal. Balat kayo ka lang, di na natuto. Ay, mali. Akala ko yun eh. Laso tuloy natin. Pero nakikita natin, sabi ko nga kay Jimmy Bundok, alam mo, Jimmy, 40 years ago, ako po ang nanguna sa mga Marcos loyalists na ipabalik si Marcos Sr. dito sa bansa.
Oh. Sapagkat inaakusahan ng gobyernong Cory at that time na siya ay nagnakaw, corrupt, kung ano-anong mga sinasabi niya, illegal, violation of human rights. Sige. Ang sabi ko po noon, milyong mga loyalista, araw-araw po kami, itinayo namin, inorganisa namin ni Nilo Tayag at nung kung sino-sino pang mga loyalist leaders. Araw-araw po kami dyan sa Liwasang Bonifacio. Alam mo doon sa steps ng Philippine Post Office? Doon, nandun kami araw-araw. Kahit na anong gawin sa amin, kami bombay ng tubig, bombay ng bala. Nagre-regroup nga, pabalik-balik kami. Kaya sabi ko kay Jimmy Bundok, iyan ang gawin natin. Pero kailangan mapayapa. Sapagkat wag nating bigyan ng dahilan itong gobyerno na gamitan tayo ng karahasan. Yung iba naman, sinasabi, huwag ka tayo mag-rally kasi magiging baka magdeklara ng martial law. Huwag mo kayo matakot. Ano ba tawag niyo? Martial law na nga. Mas worse pa nga ito sa martial law. Yun ang palagi kong sinasabi. No, yun ang palagi kong sinasabi. Na itong nangyayari na to ay martial law na talaga. Kasi itong lahat ng nangyayari na to, martial law na to. No, kaya yung sinasabi nila na parang kagustuhan ni Marcos na magkagulo para makapag-declare siya ng martial law, eto na ho yun. Nangyayari na ho ngayon. Ngani. Di totoo, nangyari na ho ngayon talaga. Ayun na talaga yung galing na yung kay Atty. Sal Panelo. Mas papaniwalaan ko to dahil hindi rin naman to basta-basta si Atty. Sal Panelo. Isa sa mga pinakakilala at magaling na attorney to na kilala ng buong Pilipinas, 'di ba? Doon pa lang sa ginawa pa lang sa lahat ng ginagawa, biro mo, kinokontrol yung media, kinokontrol yung mainstream media, diba? Ginigipit ang social media na hindi nila kapartido. Yung Pangulo na wala namang ginawang masama sa Pilipinas, naglingkod lang, nagtrabaho ng maayos, ipinakulong nila. Ang masama pa, ipinakulong nila doon sa sa mga dayuhan. Ibinigay nila sa mga isa-ibang lahi. 'Di ba? Oo. Tapos yung Vice President na puro trabaho lang din ang inatupag, anong ginagawa? Anong ginawa nila? Oh. Gusto nilang i-impeach, gusto nilang patahimikin din. Wala. Sabi ko nga sa inyo totoo nga yung sinabi ko na to sa mga video ko na itong nangyayari ngayon ay maituturing na talaga nating isang ganap na martial law. Ganap na talaga. Wala nang pagdalawang isip, tatlong isip dito. Martial law na talaga ito. Oo, sa ginagawa ni Marcos ngayon na panggigipit, baka buwas sa makalawa, mga banateros, mga nakakulong na. Oo, diba? Kasi nga, si Pangulong Duterte nga diba? Kung gipitin nila kapag kami ay hindi pa rin manahimik, kami ay patuloy pa rin magbalita ng totoong balita para sa inyo, bukas sa makalawa, baka kami na yung damputin. Kung nagawa nga nila kay Pangulong Duterte, sa amin pa kaya? Ordinaryong mga Pilipino lang naman kami. Yung sinasabi dito ni Atty. Sal Panelo na magtipon, isang bagsakan na, hindi nyo sinasabing parang tayo yung magsisimula ng gulo or okay na yun yung prayer rally, magpahayag ka ng gusto mong ipahayag, 'di ba? Maglabas ka ng saloobin mo, okay lang yun, walang problema yun. Karapatan ng bawat Pilipino na magsalita ng hinanaing nila laban sa gobyerno. So walang masama doon at hindi rin naman sinasabi ni Atty. Sal na lumaban or makipagbasagan ng muka sa gobyerno. May pagbasagan ng muka sa mga pulis, sa mga AFP na kung sino man yung ihaharang ni Marcos Jr. diyan. Diba? Hindi naman ganun. Pero yun, napakaganda nga talaga nung kasi nga kung lahat ng buong Pilipinas magkaisa, pumunta rito sa Manila at dito isagawa ang prayer rally at ilabas nila yung hinanaing nila at gusto nilang mangyari na maaaring gawin ng gobyerno, nang mapayapa ay wala hong masama doon. Napaka goods po na pamamaraan yun. So tuloy pa natin.
Kasi pag sinabing martial law, hindi na sila sumusunod sa batas. Ano bang ginawa nila kay Presidente Duterte? Ano bang ginawa nila kay Pastor Kibuloy? Ano bang ginagawa nila sa pananakot nila sa mga political commentators, sa mga vloggers? Ano matawag mo dyan? Hindi ba? At least ng panahon ng tatay nito, palakpakan natin sa Attorney Sal Panelo. Ang galing. Totoo. Hindi, totoo talaga. Kung talagang na ba to? Kasi ang martial law, bawal ka ng lahat yan, tablado. Batas ng Pilipinas, tablado yan. Batas ng dapat mataas ang tingin mo sa mga AFP, sa mga PNP, pero para sa kanya, ganun lang. Ganun na yung martial law ngayon. So, tignan mo kung eto na lang sa PNP. Gaano nila ipahiya ang mga kapulisan? Diba? Kawawa yung mga kapulisan natin. Naging okay na yan eh. Okay na, inayos na ni Pangulong Duterte ang tingin ng mga Pilipino sa mga kapulisan. Tingnan nyo na ba nangyari? Ano ba nangyari? Diba? Bumalik ulit na kinakamuhian ng mga Pilipino ang mga kapulisan. Diba? Dahil yan sa ginagawa ni Marcos, hindi dahil sa ginagawa ng mga pulis. Hindi naman kikilos ng mga yan, yung mga pulis na yan, kung hindi dahil sa utos ng leader nila, ng pinaka-leader nila. Katulad lang ni taong pinaglihi sa Barnis na walang iba kundi si Torre. Diba? Kaya talagang ito ay may tuturing na martial law. At ang kinaganda kay Marcos Jr., mas kung kupal na yung tatay niya. Sorry sa words. Sorry po sa words sa kupal pero yun kasi nakikita ko kay Marcos eh. Kung kupal na yung tatay niya, mas kupal etong anak, etong si Marcos Jr. At yun ang totoo. At ito nga yung sasabihin ni Attorney Sal Panelo. Pakingge. Merong semblance of democracy. Nakakabanat ka pa eh. Nakakapunta ka sa lahat ng mga detenido na ipagtatanggol mo pa. Dito wala eh. Ano pang ikakatakot siya? Basta maging mahinahon tayo na lumabas. Kailangan ka ako isang malakihan, sabay-sabay at araw-araw na panawagan, calling the attention of this government to change. Sabi ko, hindi ba, sa isang panayam, ang sabi sa akin ng anchor na si Karen Imeno, good luck, Attorney Panelo, to your petition for writ of habeas corpus. Hindi ba ang bilis na sagot ko? Good luck to this government because if it does not change, it will be the start of its fall. Hindi ba, ilang views, likes, 3 million plus na. Ano ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, yung mga nakarinig nun, nakapanood, nagka-agree sila na kailangan ng gobyernong ito'y makinig po kayo sapagkat hindi po pwedeng mauupo na lang ang taong bayan at manunod sa inyo na walang ginagawa. Pinakita na sa inyo sa panahon ng tatay po ninyo, Mr. President. O nga pala, paalala, yung sinasabi kong na-stroke si Pangulong Duterte, hindi dito sa video na yun, may picture tayo papakita. Tuloy. Na pinalayas siya dahil ang taong bayan nagalit. Sa panahon ni Erap, ganun din ang nangyari. Hindi na ba kayo natuto? Ang ganda-ganda, nagkaroon kayo ng political capital. Di ba, sa lahat ng mga pahayag ko, lahat ng articles ko, sinasabi ko, you have resurrected the name of the Marcos. Ang ganda. Ituloy-tuloy mo na yan. Naku, sinira mo. Ayan na naman tayo. Deja vu na naman tayo. Babalik na naman tayo. Kaya kailangan iparamdam mo natin. Alam nyo, hindi mo madadala ito sa iyakan. Hindi mo ito madadala sa banat tayo ng banat sa social media, sa text, sa chat. Kailangan physical, bodily presence ang kailangan natin. Basta mapayapa, maniwala kayo. Tanda mo si Gandhi? Si Mahatma, milyon-milyon ang kalaban niya. Naupo lang siya, wala ba? Kahit na anong gawin sa kanya. Hindi ba nagtagumpay siya? Hindi ba yung EDSA Revolution, mapayapa din niya? Wala akong karahasan doon. Walang karahasan ng EDSA Revolution. Pero, ano nangyari? Hindi ba napatalsik? Kaya ganun ang gawin natin.
But we're hoping na hindi na tayo abot doon. Kaya tayo nagpunta sa Korte Suprema. Kaya hayaan ho natin muna ang Korte Suprema na pag-aralan at magdesisyon. At kung ano man ang desisyon nito, nasa taong bayan na. Kasi, tandaan ho natin, MJ, Yes, sir. ang gobyerno ay nilikha ng taong bayan. Ang gobyerno po ay hindi na nakakatugon sa pangangailangan ng sambayanan. Kung ang gobyernong nilikha ng taong bayan ang siyang lumalabag sa batas, sa saligang batas na nilikha ng taong bayan na naghalal sa kanila, hindi po ba?